So yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel ng Isa Shop. So natapos na tayo. So yung dalawang tray, pinagsama na natin sa isa kasi ah kailangan natin ng space. Kung gusto natin magdagdag ng more cultivar or mag-propagate ng mga ibang mga cultivar dyan, ay ilan lang kailangan natin ng space. So kapag kayo ay naglalagay ng 2 cultivar or more sa isang paso, make sure na hindi sila magkaparehas ng kulay o kaya hindi sila magkaparehas ng traits tulad nitong ginawa natin dito. Ito ay Chinese dumplings. Kung mapapansin mo, ito yung kanilang traits, no? So, diba? Pansin na pansin nyo naman yung pagiging unique ni Chinese dumplings. Yung Chinese dumplings, bihira siya makahuli ng insekto or hindi sila nakakahuli ng insekto. May mga time na nagko-close sila, pero most of the time hindi. So, ang karaniwan na nag-acquire nito ay mga collector. Dito naman sa ating nilagay sa kabilang side ay ang FTS Jaws or Joe, no? Ang kanyang traits naman ay parang so type yung kanyang ayan, yung kanyang cilia. So, kung mapansin nyo, may mga itim-itim galing yan sa dormancy. Ang lalaki ng mga rhizome niya sa ilalim. So pagising pa lang. So kapag kayo maglalagay, kailangan magkaiba ng traits. Kasi kung maglagay kayo niyan dito ng B52 tsaka let's say G16 o kaya D6L, medyo mahirapan kayo. Although kapag matagal na kayo nag-aalaga ng D6L and B52, madali na ma-identify. Pero may mga time na hindi ganun ka kita yung kanilang difference. Kaya mas maganda magkaiba ng kulay o magkaiba ng shape and traits tulad ng ginawa ko dito. So ang hirap, di ba, kapag halimbawa meron kang let's say 200 or 500 pieces ng different cultivar. Ang hirap mag-organize, kaya mas maganda per pot talaga. Pero since medyo marami-rami yung ating mga nireplant, dalawang cultivar per tree. So ang cultivar, ibig sabihin ng cultivated variety. Ayan. So ito ngayon na newly planted, ang dapat natin gawin dito ay diligan. Kaya didiligan muna natin or ilagay muna pala natin dun sa paglalagyan natin na space. Ang bloody nurse ay nandito. So yung Diyos naman ay nandoon. Ayan. So ang pinaka the best ay doon natin ilagay para mas maaraw. So wait lang, ilagay lang natin. So ngayon na nailagay na natin, ang next step ay diligan. So kapag magdidilig kayo ng carnivorous plant, make sure na yung pressure ay hindi ganun kalakas kung gagamit kayo ng hose. So hinaan lang natin yung pressure na ito at muna. Ayun yata. Ayan, dilig. So kapag nyo repotted, maganda dinidiligan nyo ng gusto. Ganito rin yung advice ko sa mga nabili sa akin. Actually, pinapasubmerge ko pa. Pero ito kasi nahirap i-submerge, napakalaki. Tsaka maglulutangan kasi ito pagka sinubmerge ko. Yung mga bagong bili kasi, hindi na newly potted yun. Kumbaga, well established na. Kung newly potted man, talaga ng anchor talaga ng ayos. Ito kasi ginawa ko, medyo tinipid ko yung space para magkasya lahat. So by misting them or by watering them after ng replanting, na i-level natin yung growing media para makover or madaganan ng media yung mga rhizomes. So ayan.
So dalawang cultivar per day. Pero sa ibang mga pagkakataon hindi pwedeng ganito ka. Siguro 1 cultivar lang kasi sobrang dami ng iba eh. Nag-umpisa rin kami ng hapon na kasi hinintay ko munang ma-pick up yung mga order. Shopee. Mga ano na kami nag-start. Mga alas 2. Ayan. So ayan. Patid na ng maayos. Hintayin na lang natin na gumanda to. For sure gaganda to. Compared sa media na pinagkuhaan natin. Paganda ng media ngayon. So ito yung mga media na nakuha namin doon sa dalawang cultivar. Saan nyo diba? Pangit na. Si Mrs. So hindi na kinuha to. Ito tinatanim ko pa yan. Dalawa kasi kami nagtanim kanina. Tubuan pa kasi ng halaman yan, yung mga ganyan. Ayan, tutubuan pa yan. Pero dahil ang dami ng halaman, siguro minatali niya na, bumaba na kasi. So ayan, bukas ko na itatanim itong mga retaso. So ayan, yan lang yung ano. Tingnan nyo mga media, diba? Hindi na ganun kaganda. At dahil may space tayo dyan natin lalagay yung bukas na itatanim natin. So ayan, tingnan nyo yung difference ng old media sa bago. Ito yung old media. Ayan. Ito yung bago, tingnan nyo yung diferensya niya. May perlite na itong bago namin, tapos mas mataas na yung level. Pinuno ko yan ng hindi na siya yung nakalagay lang sa seedling tray, kundi mataas na. Pansin ko kasi mabilis matuyo, kaya sabi ko mas maganda na itong magaso sa media kaysa magaso sa tubig. Kasi yung media ngayon isang beses mo lang ilalagay, tapos siguro after several months mo na uli papalitan. Tapos ang tubig tuwing maubos yan, mamomroblema ka. Itong media nandyan na yan. So anyway, salamat sa inyong panonood. So sana may natutunan kayo. Sa mga bugon, mag-stay kayo sa ganitong setup. Maganda ito yung ganito, per pot, para hindi kayo malito. Kasi minsan magkakamuka yung mga cultivar. So ito dito sa akin sa kaibigan natin na ito yung kanyang Versipelem o yung AR Werewolf 3. At ito naman ay AR Werewolf 3 rin pala yun, naputol. AR Werewolf 3 tayo ng ibang dito. Alam ko meron ditong kakaiba. Ito ayan, Uranus, kamukha niya. Ayan, kamukha niya si AR Werewolf 3, si Uranus. Tapos pa tayo para mapatunayan natin na kailangan niya talaga na hindi dapat magkasama yung sa isang pot yung magkakamukha. Ito AR Werewolf 2, halos magkamukha lang rin. Yung Yautsin, kamukha lang rin yun. Saan ba yung Yautsin? Basta nandyan lang yan. Hindi pa tayo nag-replant kaya yung Yautsin na anyway. So ayun, kailangan may mga tag kayo, may mga name, ganyan. So para hindi kayo malito, lalo na yung mga bibili sa inyo. Kasi dito sa hobby natin na carnivorous plant, mahalaga yung pagiging honest natin sa cultivar. Pwede kang makabenta ng quick money by changing yung name or tag nito. Pero once na makita nung buyer or collector, lalo na mali yung binigay mo sa kanyang cultivar, yung tiwala mahirap nang ibalik. Kasi hindi lang halaman ang binibenta mo dito, pati yung pangalan mo, yung trust. Although na-attempt na rin ako niyan dati, pero
hindi ko ginawa na kasi ang ginagawa ko na lang, minamark ko as typical. Ayan. So yung mga baguhan pa, maraming mga nagkalat na ganyan. Buti na lang ngayon, alam na natin yung bawat cultivar, marunong na tayo tumingin. Tsaka hindi na ako nabili sa mga, alam niyo yun, medyo shady na mga seller. Ayan. Ang binibili ko kasi ngayon, mga per tree na, kaya yung mga madaling ma-ID na mga cultivar. Diba? Pagka hindi ka parehas, so big no na yun. So ayan, tingnan nyo itong BC Kakariki. Pagdating na ito, anong kulay na ito? Diba green na green? Tingnan nyo ngayon, lumabas na yung traits niya agad. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-pulse nyo agad para makita nyo agad yung traits, no? So hindi kayo maghihintay ng matagal. Ang susunod na hintayin nyo na lang kung kailan to lumaki. Actually, bigla itong dadami kung halimbawa may mga disgrasya tayong mga traps dyan. Kasi yung rhizome nun magiging free. Tutubuan nyo ng mga new plant. One of the reason kung bakit kami nagpupulsa na. So ngayon, alam nyo na. So ayun lang. Bye bye. God bless.